Paano padamihin ang mga suki sa sari-sari store? Pakinggan mo muna ang bidyong to. Ilang minuto lang to. Kasi may ituturo ko sa'yo kung paano papadamihin ang mga suki sa sari-sari store mong yan. Pakinggan mo ang bidyong to. So nga pala, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano nga ba padamihin ang mga suki sa iyong tindahang sari-sari store? Bago ko yan sabihin sa inyo, may kwento muna ako sa iyo. Ang inay ko, may-ari ng sari-sari store. Mag-iisang dekada na siya sa sari-sari store. Ganon katagal. Pero bago siya nakarating dun, sa sari-sari store niyang negosyo, siya dati nagtitinda ng alahas. Alahas, yun yung panahon na wala pa ganong internet. Kaya kung maglako siya ng alahas, talagang nilalako niya. Magaling talaga magbenta ang aking inay. Kaya napalago niya yun, yung alahas na yun. Nung napalago niya yung alahas na yun, yung inay ko lumipat sa negosyong damitan. Lumipat sa palengke. Umuupa siya ng pwesto sa palengke. Napalago niya uli yun. Doon niya kami binubuhay sa kanyang damitan dati. High school pa lang ako nun. Ang problema sa damitan na yun, yung kanyang negosyo sa palengke. Yung may-ari ng pwesto na kanyang inuupahan na inggit. Kaya pinaalis siya doon sa pwesto na yun. Nakita ko inay ko. Nung nawalan siya ng hanap buhay, nung damitan na yon sa palengke, nakita ko inay ko umiiyak. Kasi hindi na niya alam kung anong sunod niyang gagawin. Mahal na mahal niya yung negosyong damitan, kaso napaalis siya nung may-ari ng pwesto. At dyan lumabas ang sari-sari store. Inisip niya kung anong problema ng lugar namin. Kulang sa pagkain. Yun ang nasa pool niya. Kaya lumabas yung sari-sari store na yan. Nung umiiyak ang inay ko nun, yun yung panahong di na niya alam gagawin niya. Kaya nung nagka-sari-sari store siya, ginawa niya lahat para gumana yung negosyong yan, yung sari-sari store na yan. Kaya ngayon mag-iisang dekada na ang sari-sari store ng aking inay. Kaya yan ang gusto kong ituro sa'yo. Kung paano padamihin ng mga suki, yung inay ko nun, nung panahong pinaalis siya sa pwesto ng damitan. Ibig sabihin nun, wala na siyang choice, kundi galingan sa bagong negosyo, which is yung sari-sari store. Yan din ang gusto kong iwan sa'yo. Kapag wala ka ng choice, talagang gagawin mo lahat para magtagumpay ang negosyo mong yan. Yung tipong paglingon mo sa likod, bangin na. Isang atras mo na lang, laglag ka na sa bangin. Wala ka ng pambuhay sa pamilya. Yun ang nangyari sa inay ko. Kaya ganun padamihin ng suki. Yung tipong no choice ka na, wala ka ng ibang magawa kundi ibigay lahat ng galing mo sa negosyong sari-sari store na yan. Talagang gagawin mo na lahat. Mapadami mo lang ang customer, ang suki niyan. Iyan ang nakwento ko sa'yo kanina. Sa buhay ng inay ko, wala na siyang ibang option. Napaalis siya sa damitan. Nung nagka-sari-sari store siya, talagang binigay na niya lahat sa negosyong sari-sari store. Para talagang gumana ang negosyong yan. Isipin mo na wala ka ng ibang choice, kundi galingan. Lahat gagawin mo para dumami lang ang suki mo sa tindahan mong yan. Pangalawang kailangan mong gawin para dumami ang suki dyan, sa sari-sari store mo, maalaga ka dapat sa customer mo. Kailangan yung mga suki mo paulit-ulit yung bibili sa'yo. Kasi doon kumikita ang negosyo eh. Yung repeat order, pabalik-balik na pagbili sa'yo. Paano mo gagawin yun? Alagaan mo ang customer mo. Mahalin mo yung tipong hindi nagagawa ng iba. Kasi ang inay ko doon talaga magaling eh. Alahas, damitan, sari-sari store, lahat napagana niya eh. Isa ang nakita kong katangian, bakit niya napagana yung 3 negosyong yun? Ang galing niya makisama. Ang galing niyang alagaan ng customer. Kaya yan ang gusto kong iwan sa'yo. Para dumami ang suki mo, alagaan mo ang suki mong to. Alagaan mo ang suki mong to. Alagaan mo lahat ng suki mo. At yan suki mong yang inaalagaan mong yan, sila na mismo magyayakag, nabibili sa tindahan mo. Kasi inaalagaan mo sila eh. Yung tipong pag birthday nila, binabati mo. Binibigyan mo ng kahit konting regalo. Yung suki mo may problema, nahihingan ka ng payo. Doon magaling ang inay ko. Nahihingan siya ng payo ng mga problemadong suki niya. Kaya ang sari-sari store namin mag-iisang dekada na. Kasi magaling ang inay ko doon sa pagmamahal, sa pag-aalaga sa mga suki. Kaya kung gusto mo dumami ang suki mo, alagaan mo sila. At isipin mo na wala ka ng ibang option. Di ka na babalik sa pagtatrabaho. Wala ka ng ibang pagkakakitaan. Paano mo bubuhayin mga anak mo? Yung tipong wala ka ng option, kundi galingan sa tindahan mong sari-sari store na yan. Talagang dadami ang suki mo kapag ginagawa mo yan. Ganyan lang paramihin ang mga suki sa sari-sari store. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko ginagawa to? Alam mo kung bakit? Kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko. Kapag ang mga customer hindi mo yan naparami, naniniwala ko, hindi ka magtatagumpay sa pagnenegosyo. Kasi ang pagnenegosyo is all about benta, selling, pera na pumapasok. So kung hindi mo mapadami ang customer mo, walang perang papasok sa negosyo mo. At kahit anong negosyong itayo mo, paulit-ulit ang mangyayari sa'yo. Di mo pa rin mapadami yung suki niyan.
Kasi ikaw na mismo ang problema. Pinaniniwalaan ko, kapag hindi mo napadami ang suki mo, hindi ka magtatagumpay sa pagninegosyo. So kung hindi ka magtatagumpay sa pagninegosyo, saan ka papatak? Either OFW, either magtrabaho ka sa iba, nangangamuhan ka, alipin ka nito ng kumpanyang to, o alipin ka ng ibang lahi, OFW. Yan ang kalaban natin kapag hindi mo napadami ang suki mo. Tandaan mo kahit anong negosyo, kung hindi mo mapadami ang suki niyan, hindi ka magtatagumpay sa pagninegosyo at ang kalaban natin, habang buhay ka, magiging empleyado. Tatanda ka dyan na nagtatrabaho ka para sa ibang amo. Yan ang kalaban natin. Kailangan nating talunin yan. Kaya niyayaya kita. Isipin mo wala ka ng ibang option kundi paganahin yung negosyo mong yan. At mahalin mo ng sobra-sobra. Alagaan mo ng sobra-sobra ang mga customer, ang mga suki mo. Gawin mo lahat para papadami sila. Diyan kita niyayaya. Para kapag nagtayo ka ng bagong negosyo, alam mo na ang paraan kung paano papadamihin ng customer. Masterin mo lang ang suki. Padamihin mo yan. Kapag na-master mo yan, welcome na sa hindi na mauubos ang pera mo. Kapwa negosyante ko, isipin mo mga anak mo, ang pamilya mo, tignan mo sila, at tignan mo mga suki mo. Isipin mo kapag ang suki mo, hindi mo inalagaan, para ka nagtapo ng pagkain sa pamilya mo. Mahalin mo ang customer mo bilang tao. Bigay mo lagi ang pangangailangan nila. Alagaan mo sila, mahalin mo sila. At palagi ka na tumawag sa ating Panginoon. Kasi pag nakita niya na ang customer, ang mga suki mo, tinatrabaho mo talaga, inaalagaan mo, minamahal mo, pag nakita ng Diyos yun, siya na mismo ang gagawa ng paraan para magtagumpay ang sari-sari store mong yan. Kapwa negosyante ko, ang pampabadami ng suki, tungkol yan sa pag-aalaga. At paano ka mag-isip? Yung iniisip mong wala ka ng ibang option, ayaw mo na maging OFW, ayaw mo na magtrabaho sa iba, gagalingan mo na sa negosyong to. Naniniwala ako, dadami ang suki mo sa sari-sari store mong yan. Kapwa negosyante ko, kung gusto mo pa ng gantong usapan, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala po, kung gusto mong maturuan din kita kung paano alagaan ng systematize ang mga customer para dumami ang benta mo, tuturo ko yan sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, paano papadamihin ang suki mo? Vlog. Mag-vlog ka. Kailangan mong kumapal ang harap sa camera, ang mukha mo sa camera. At yan ang ituturo ko sa'yo. Tapos bibigyan pa kita ng libre. Paano mo systematize aalagaan ng customer mo? Para pa ulit-ulit siyang bibili sa'yo. Vlog at libre kong ituturo sa'yo. Ang pampadami ng benta. Yan dalawang yan. Kung gusto mo magpaturo sa akin, may bayad yan. Mag-text ka lang sa number na yan. Kung gusto mo mag-enroll, kung gusto mo magpaturo sa akin. At nga pala po, sa mga gusto pong bumili ng ating libro, sinulat ko po yan para sa inyo mga kapwa negosyante ko. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, comment lang po kayo sa baba. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro. Kapag umorder po kayo ito, libre, free shipping. Libre ko pong ipapadala sa inyo. Ipapadeliver sa inyo. Kahit saan pa po kayo. At yun lamang po, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!